Siksikin mo. Dahan-dahan lang, malambot yan. Hanggang ilalim. Carrots. Tulungan mo nga, Jessa. Tanggal yung ano na. Shell, hindi siya. Huwag mong tanggal na. Lagyan mo na kay Jonah. Hello, si Mom. Oh, si Roy. Hirap na hirap kay Inday. Huwag na Jessa, pero nga. Ang supply na to, pero na yung may ano. Mantapan mo, itagin mo ito. Yung ato na yun. Wala daw sabi ko kuha doon siya isa dito. Baka magkamali ka, te. Hindi, ayun, nakita ko yun. Ilang ml na A? 50. 50. Ilang B? 50. A and B lang naman yun, di ba? Aba. 50 ml. No. Ilalagay ko dito. Kayo maglagay ng 50 ml. Ayan. 50 ml lang ha. Ayan. Wait lang! Masyado nagpakamali. Ikaw, Katara! Next sa operation. Isa mo na kayo pumasok! Sige, pakagat. Yan. May flash ba? Yan, yung mga
Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ngayon tayo sa Bustos, Bulacan, sa Bunga Benor Bustos, Bulacan. Ito po ay ang Nazareth Homes for Children. Isa po itong orphanage foundation. Ang layunin po nito, masuportahan yung mga bata na nasa kanila ngayon. Tinulungan po natin sila mag-set up ng hydroponic farm para po magkaroon sila ng self-sustenance pagdating po sa pagkain. At syempre po, gusto rin ho nila na maibenta itong mga lettuce na to para sila kumita, para magastos nila sa pang-araw-araw nilang gastusin. Kasi kung di nyo na ho itatanong, sila po ay nabubuhay lang dahil sa mga donations sa kanila. Tinuruan po natin sila magtanim, mag-transplant at ngayon po for harvest na to. Ito po ay first grow lang nila. At tingnan po natin kung ano yung mga itsura ng harvest nila. Tingnan nyo po. Ayan. Ang gaganda. Ayan. Ang ginawa po nila, kratki lang. Ito po ay kratki. Meron silang 210 heads. Tingnan po natin ko tayo ng sample. Ayan. Ayan, tingnan nyo po. Ito po ngayon yung produce nila. So, naghahanap din po sila ng buyer. At sana po mapalaki pa nila to. Ang purpose po nila, kapag ito po ay kumita, lalakihan pa po nila yung kanilang farm para po mas marami pa silang mabili, magamit para sa kailang pang araw-araw na gastos. Mamaya po tatanungin natin si sister, interviewin po natin kung ilang bang bata yung mga andito at paano po sila nabubuhay sa ganitong sistema. Ang kasama ko po ngayon ay si Sister Catherine Cariquitan. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan, ilang taon na po kayo dito sa Nazareth Homes? Ako mag 10 years na po ako dito. Ito pong Nazareth Homes, ilang taon na? Ano na po siya na 25th anniversary. 25 years na po itong Nazareth Homes, orphanage for young female children. Ilang bata po ngayon ang mga... Sa ngayon po, ang cater namin is 29. 29 children. 29 children. Ages Ages 4 years old to 18 years old. 4 years old to 18 years old. Yung cater namin ngayon. Okay. Paano po ang pamumuhay niyo dito? Kami po talaga is umaasa namin sa God's providence, sa mga sponsors, manufacturers, tumutulong sa amin. Wala po talaga kaming source of income na pagkukuhanan namin ng pang-araw-araw. Rely lang kami sa God's providence. Pero mayroon naman, hindi naman po na umabot na nawalan talaga kami. God is good talaga. Pero hindi naman nawala kayo kinakain. Lagi naman mayroon naman po. May tumutulong talaga din. Pag Panginoon, may darating. Ayan, sila po ay nakaasa lang sa mga donations. Sabi nga ni Sister, God's Providence. Pag sinabi po natin God's Providence, unli po yun. Pero kailangan din po na mayroong mga taong kakatukin para po tumulong sa kanila. May mga sponsor naman po kami na nagbibigay monthly, pero hindi po ito yung sapat kasi marami nang gastusin. So, pa rin kami. Minsan, lumabas pa kami para manghingi ng tulong. Ganun talaga ang buhay. Malaking tulong din yung mayroon kang sponsors na benefactors na monthly nagbibigay. Malaking tulong din yun. At saka po sila ngayon, nakita ko po nung mga nakaraan, kumakain sila. Kinakain po nila yung mga gulay. Yung gulay po na harvest nila. Kung titignan niyo po ito, yung mga tanim silang talong, may tanim silang kamatis, meron silang tanim na ano pa sister ang tanim? May kangkong, may talong, may sili. Marami kami mga vegetable talaga kinakain ng mga bata. Ayan. Ang binibili lang namin yung pansahog. Kasi yun talaga. Para humakain. Dahil po sa sitwasyon nila na gano'n, no, na sila po ay umaasa lang sa donation, sila ay umaasa lang sa mga benefactors. Kaya po si Ate Lisette Lisette Castro Sulit at saka si Mr. Michael Florendo
At kinausap po ako, nag-usap-usap po kami kung paano makakatulong dito sa Nazareth Homes. Kaya ho, napag-isipan po namin na magtayo ng greenhouse, no? In-sponsor po nila yon, magtayo ng greenhouse para maging sustaining po sila pagdating sa pagkain. At kung hindi naman po nila maubos lahat, meron pong pambenta. Yung pagbebentahan po na nun, yung proceeds po, gagamitin nyo rin sa pang-araw-araw. Pang-araw-araw pa kailangan. Tulong din. Laking tulong. Kasi ano ho no? Kasi kailangan nyo pa rin ng sabon, mga gamit sa Opo, bahay. kailangan po Mga gamit ng mga bata, puro ho babae yung andito. Ito po kasing farm ay meron pong 210 heads. Opo. Mga 210 heads po. Ngayon yung paghukumita to, mag-expand pa po sila. Sa 210 heads po kasi, binebenta ngayon nila ng 3 for 100. Siguro po kikita sila ng mga 5,000 dito sa ganito kaliit na greenhouse. At malaking tulong na yun, Malaking sister. tulong na po yun. kung ano lang, sustain na ba, tuloy-tuloy. Kung tuloy-tuloy. oo. Ayun po, sana lang po maging tuloy-tuloy. At sana lang po yung mga malapit, mga supporters po na malapit dito sa Bustos, kung pwedeng bumili na kayo sa kanila Mga para ho advertise na kami na- magdire-diretso. Meron na kami letos na pwede yung dito na bumili. Tama. Yung binili nila, malaking tulong na sa amin. Instead ho na mag-donate kayo ng Oo. cash, bumili na lang kayo. Malaking tulong na yun. Bumili na lang. Bumili na lang po, letos hindi namin. ho magbigay na din. Opo. Ah, Yun po. sapat na po yun, no? Masuportahan lang sila. At saka kayo naman po nito, yung mga bata, nagiging responsable na sister. Opo, yun po importante. Natututo sila. Natututo Apo. sila, alam nila, o gagawa sila para may makakain. Hindi lang kami nag-antay na mabibigyan, nag-antay na kikilos din ang mga bata. Po. Para may natutunan sila paano magtanim. Natututo din sila paano magtipid. At nakikita nila na ganito pala, lalaman na nila na habang lumalaki sila, marunong na sila. At alam niyo po ba na ang nag-transplant lahat nito ay sila? Hindi po kami tumulong. So sister, mamaya okay lang ba kausapin ko ilang mga bata Okay, about interview sa mo yun. Para experience nila sa pagtatanim? experience Gusto ko pong ipakita sa inyo kung sino yung mga nagtanim ng mga halaman na to. Sige po. Tignan niyo po sila. Ayan sila. Sige tayo. Ayan, mga mahihiyain po yung mga bata. Ano pangalan mo? Michelle po. Michelle. Sophia po. Ano? Sophia po. Sofia, Jana po. Jana po. Jonah, tsaka Marie po. John Marie. Ano yung feeling nung nagtatanim kayo at saka nakita yung malaki na itinanim nyo? Masaya po. Masaya. Excited ba kayo? Apa. Yan. Kamusta naman yung feeling na nakapagpalaki kayo ng lettuce? Masaya po. Kumakain ba kayo ng lettuce? Apa. Anong name mo? Miriam po. Miriam. Apa. Micaela po. Micaela. Sherilyn po. Sherilyn. Okay. Ilang taon na kayo dito sa Nazareth Homes? Kami po bago pa lang po sila. Ako po magsi 6 years na po. Magsi 6 years na. Tingin nyo ba kayang-kaya nyo na magtanim ngayon? Apa. Kasi sila po yung mga nag-transplant din niya kasama ng mga bata. At napalaki nila ng maganda. At sana lumaki silang mga responsable, mababait. Mababait na kaya na. Apa. Ano masasabi nyo? Thank you po. Nagpapasalamat po kami kasi po natuto po kaming magtanim po ng ganito. Okay. May gusto lang kami pasalamatan si Mr. Mike Florendo. Siya po talaga yung nagpursige sa amin na ganito ang gagawin para makatulong. Siya po talaga yung nag-isip kung ano dapat gawin kasi pumunta siya nung Holy Week ba yun, nakita niya, inuikot siya sa amin lugar. Tapos marami siyang mga mga project na gagawin. Isa tong lettuce na to na gagawa para makatulong sa aming pangailangan sa araw-araw. So, thank you po. Thankful naman kami dahil nandiyan siya, talaga siya sa kayo mga kasamahan niya. Tumutulong talaga kay Kuya Lars na effort talaga siya na turuan ang mga bata sa pagtanim. Sa lahat po ng bumubuo sa hydroponics na to, thank you po.
kay Lisette o si Lisette na masipag talaga laging nagpa-follow up, pupunta sa amin at tinitingnan kung okay na ba yung aming ginagawang project. Thank you po. Maraming salamat po. Muli, nagpapasalamat ang Nazareth Homes Orphanage for Young Female Children sa inyo po pagsuporta at sa mga bibili pa po, open pa po ito at magiging dire-diretso po ang kanilang harvest dahil tutulungan po natin sila kay Mr. Mike Florendo at kay Miss Lisette Sulit. Maraming salamat din sa pagsuporta dito sa orphanage na to. Kaya po muli, lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat.